Pasado 12:00 ng madaling araw nang bumalik sina Jello at Janet sa Galactic Bar. Masyado kasi silang nalibang sa panonood ng mga laman dagat sa observation capsule kaya hindi nila namalayan ng oras. Oras na pala ng pagsara ng bar pero naurong yon dahil sa isang maliit na kaguluhan. Ano? Nanuntok si Kirk ng kapwa guest? Gulat na tanong ni Janet sa isang crew na nanggaling sa grupo ng mga nagkagulo. Kasama niyo po ba yun, ma'am? Bigla kasing nanuntok nang makipagsayaw yung date niya sa ibang lalaki, imporma ng crew. Sinong date? Bigla siyang kinabahan. Nakalimutan niyang kasama nga pala niya si Beatrice. Ano kayang ginawa nito at nagkaganon si Kirk? Pero hindi naman dalawa ang magkasama. Yun ang matangkad na babae sa tabi niya. May misunderstanding yata at nauwi sa selusan. Lumapat bigla ang mga mata ni Janet sa tinutukoy ng crew. Pero hindi yun si Beatrice at wala rin kahit ang anino ni Beatrice sa lugar na iyon. Nasa na kaya si Trix? Tanong niya na para lang sa sarili. Dari-dari niyang tinawagan ng pinsan sa cellphone pero panay lang rin yun. Naalala niyang wala nga palang dalang cellphone ng pinsan kanina pumunta sila sa Sand Cove. Malayo-layo rin ang Earth Cove para kumpirmahin kung nasa hotel room na rin sila nito. May contact number ba kayo ng hotel sa Earth Cove? Tatawag na lang ako sa reception ng hotel. Balik ni Janet sa crew. Ako na lang tatawag. Anong hotel ba kayo nag-check-in at anong room? Narinig yan sabi na katabi. Naroon pa pala si Jello na nakalimutan niyang kasama na pala niya. Sands Hotel 1 Room 408. Pabilis na dinukot nito ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng hotel na tinutukoy niya. Saglit ito nakipag-usap at muli siya hinarap. Wala pa raw si Beatrice sa room niyo. Nakaramdam siya ng kaunting selos. Maliwanag na concerned din si Jello kay Beatrice. Kahit naman nung unang araw sa pagharap nila tatlo ay pansin niya na kung gaano kagiliw at ka-friendly ang binata sa pinsan niya. Samantalang sa kanya ay naiinis ito. Excuse me lang po, sabi sa kanila ng crew. Ang hinahanap niyo po ba, ma'am, yung magandang babaeng kasama niyo kanina? Napabaling bigla si Janet sa crew na kausap niya. Kanina, oo, nakita mo ba siya? Kasama po siya ni Mr. De Luna na lumabas ng bar para nagkainitan din sila ni Sir Kelvin. Yung Sir Kik yata umalis na sila nung babaeng kasama mo. Mabilis na napabaling siya kay Jello. May number ka ba ni Kelvin? Nakalimutan ko i-save yung number niya kasi kanina nung ibinigay sa akin ni Trix yung calling card ni Kelvin. Naisuksok ko yata sa bag ko. Kumunod na noon ni Jello. Paano ka nagkaroon ng calling card ni Kelvin? Kasi napakagatlabi siya. Wala siya ibang choice kundi ang ipagtapatan lahat-lahat. Kaysa naman bumalik pa siya ng Earth Cove para lang hanapin ang pesting calling card. After all, bali wala naman siguro kay Jello kung ano man ang mga pinaggagawa niya sa buhay. Yung calling card niya naging kapalit na ibinibigay sa akin ni Trix para magkaroon kami ng invitation dito sa Costa Galaxia. Yung boss ko kasi resident dito at sa kanya ako lumapit para makahingi ng invitation. Sinong boss? Si Mr. Maruki Gonzalo. Pumalatak si Jello. Kita ang diskusto sa mukha ng pinagkakabanggit niya sa pangalan ng boss niya. Umuungot ka ng invitation kay Gonzalo para lang magkaroon ng contact number ni Kelvin? Hindi makapaniwalang tanong nito. Hindi mo alam ang takbo ng utak ng lalaking yun pagdating sa babae. Janet, sigurado akong may kapalit din ang pabor na hiningi mo sa kanya. Pumalatak ito. Hindi maintindihan ni Janet kung bakit kailangan mainis ni Jello sa nalaman. Magkaano-ano ba sila at ano ba ang pakialam nito sa pinagagagawa niya? Kung sa akin ka na lang sana lumapit para sa pabor na yan, paano naman ako lalapit sa iyo? Hindi ba? Hindi naman tayo magkaibigan. Kung tutusin, wala dapat tayong pakialam sa isa't isa. Natigilan ito sa kanyang outburst. Maging siya ay ganun din nang ma-realize ang sinabi. Oo, hindi nga sila magkaibigan. Pero kanina ay halos maglambitin siya sa leeg ng binata sa pagkakayakap. At halos buong gabi na rin silang magkasama.
pero hindi naman nga sila magkaibigan. Sorry, hingin pa umahin ni Janet. Nasabi ko lang na hindi ko na mababawi pa. Tama ka naman nga, hindi tayo magkaibigan at wala tayong dapat na pakialam sa isa't isa. Tumalikod si Jello sa kanya at muling nagbutingting sa cellphone. Saglit pa at may kausap nito sa kabilang linya. Halos hindi niya naunawaan ang one-sided conversation ng binata sa kausap. May lumalamang kasing tumatakbo sa utak niya mga ibinatong salita at huling sinabi ni Jello. Tama ka naman nga, hindi tayo magkaibigan at wala dapat tayong pakialam sa isa't isa. Ramdam ni Janet ang hinanakit sa boses ng binata at maski siya ay may hindi tamang nararamdaman sa katotohanan yon. Wala silang dapat na pakialam sa isa't isa pero bakit gusto niya na pakialaman nito ang ginagawa niya? At ganun din siya rito. Magkasama raw ang dalawa sa float ni Kelvin. Lasing na si Beatrice at doon na rin nakatulog. Bukas na lang daw ihahati ni Kelvin ang pinsan mo. Halos hindi naunawa ni Janet ang mga sinabi ni Jello dahil mas nakafocus siya sa tono ng pagsasalita nito. Malamig ang tono ng binata at napakaswal. Halos tulad nung unang araw na magkaharap sila. Tutal na ihati na kita kung saan ko na disgrasya ang damit mo. Wala na siguro dahilan para magtagal pa ako dito. Magsasara na sila kaya aalis na rin ako. Nang tumalikod si Jello ay bigla na pahabol siya sa binata. Anong cluster naroon ng unit mo? Tanong niya matapos makasabay sa paglalakad kay Jello palayo ng Galactic Bat. Pinagtaasan siya ng kilay ng binata. Para alam ko kung saan ipadadala itong damit at pinahiram mo sa akin. Paliwanag niya. Designer clothes kasi yon at may tagpa na iabot sa kanya kanina ni Jello. Halatang bago. Sa'yo na yan. Maraming pambili ng damit si Anya. At nauna na paglalakad si Jello palapit sa kanya. Napasimangot si Janet. Ka-level nga yata talaga ni Jello ang Anya na yon para ipamigay lang ang isang mamahaling damit. Palagay niya, katumbas na halos ng suot niya ngayon ang 12 sa mga pinakabago niyang mga damit. Hindi nga naman kasi siya mayaman, kaya nililimasin niya lang siya ng mga designer clothes. At ano ba ang pakialam niya kung magmukha man siyang busabos kung itatapat sa Anya na yon? Siguro naman ay maliit ang tsansa na makaharap pa niya ang babae. At ano ba kung makaharap man niya o hindi ang babae sa buhay ni Jello? Wala siyang pakialam. Pero kung gusto mo talaga isauli, sige, punta mo lang ako sa Cluster 3, room 329. At huwag mong ipadadala, ikaw ang magdala. Narinig niyang pahabol ni Jello at muli na naglakad palayo. Abat, ang walang niya, napaka-arogante na, napaka-kuripot pang talaga. Hindi man lang nagpabalat si Buyas na buong pusong ibinibigay sa kanya ang damit. At ano nga ba ang pag-inarte niya? Ayaw na idiyang nililimosyan siya ng mamahaling damit pero ayaw rin niyang pumayag itong isauli niya yun. Ano ba talaga? Well, ang totoo, dahilan lang ni Janet na gusto niya isauli ang damit pero gusto lang talaga niyang malaman kung nasa ang cluster ay unit ang binata. Para kung sakali may pumasok na tipaklong sa utak niya ay dadayuhin niya ito ng friendly visit. Okay na ba yon? Pero hindi nga sila magkaibigan. Sa kanya nagmula yon. Paano niya gagawin ang naiisip? Ang hirap kasi nito, Janet. Walang preno yung bibig mo. Hindi ka nag-iisip. Saan po nagpaparegister ng mountain trekking? Tanong ni Janet sa babae. Maaga siya nagising kinabukasan. Hindi pa rin bumabalik si Beatrice sa hotel room nila. Mukhang napasarap ang pinsan niya sa float ni Kelvin. At tutal ay malamang na natapos na ang misyon niyang magpinsan ay malaya na rin niyang gawin ang pagpapasarap sa buhay sa lugar. Inuna niyang mag-bike trail sa Mars Cove ng umagang yun hanggang sa marating ang Saturn Cove kung saan may mga nag-horseback riding. Sa hindi kalayuan ay may iba't ibang registration booth para sa iba't ibang forest activity. Dahil malawak ang lugar at mangilang-ilan lang ang nag-i-enjoy ng forest activity, ay naging napaka-refreshing pa rin ang dating ng Saturn Cove para sa kanya.
Doon sa pang-apat na boot miss, tugon ng babaeng napagtanungan niya. Ang babae yata ang nangongolekta sa mga bisikleta na ginagamit ng mga nagbabike trail. Hila-hila kasi nito ang dalawang bike na nakakalat sa paligid at iniwan yata ng mga nagrerenta. Okay, salamat. Mabilis na nagpedal si Janet papunta sa pang-apat na booth at nagtanong na reservation. Naku ma'am, sa afternoon team na po kayo makakasama. Buo na po kasi ang morning team, sabi ng nag-register. Okay lang, ilan ba dapat na member ang isang team? 10 members po, pang-anim na lang po sa mga afternoon members. Pero kahit naman po hindi mabuong team na pang-afternoon, pagdating po na alauna ay aalis na kayo kasama ng guide. Napatango si Janet. Mas mabuti na yung kaysa matapos ang bakasyon niya na hindi nararanasan ang mag-trekking sa bundok sa malapit sa Costa Galaxia. May pagka-adventurous din siya kaya kahit anong kakaibang activity ay pinapatulan niya. Sige, anong oras ba ang call time? Tanong pa niya. 12 po dapat ay nandito na kayo para maipon ng members. Alauna po ang alis. Matapos ang kaunti pang discussion ng mga mahalagang detalye sa pagtitrekking, ay nagpaalam na si Janet na naka-assign sa booth. Alas 8 na, kailangan na niyang bumalik sa hotel at baka nakabalik na rin si Beatrice. Magpapaalam siya rito sa gagawing pagtitrekking. Parang bata si Janet na excited na nagpedal pabalik. Hindi na siya makapaghintay ng bagong activity na gagawin niya ng araw na iyon. Nagplano pa siya kung ano ang mga bibilhin sa one-stop shop na dadaanan niya sa tracking activity nang biglang mapapreno. May bigla kasi sumulpot na bisikleta na pakru sa daraanan niya. Sorry, sabay nasabi nila na nakabungguan. Nagkagalutan pa sila ng nagkakanlanlan. Nandito ka pala, nasabi na lang niya kay Jello. Open for everyone naman na iba pang cove sa mga gustong mag-nature tripping. Kaswal na sagot ni Binata. Nawala na ng iba pang sasabihin si Janet. Gusto niya manibago. Iyon yata ang unang pagkakataon na nakambaga sila na hindi nag-aangilan at nagsisinghalan. Sige, mauna na ako sa'yo. Hindi na rin niya maunawaan kung ano ba ang kakaibang damdamin na nabubungkal sa kanyang pagkatao ngayong kaharap na naman si Jello. Kagabi lang halos hindi siya nakatulog dahil sa pag-iisip sa huli nilang eksena. Wala namang masyadong kakaiba sa mga huling sandali na magkasama sila na Binata pero may pakiramdam siya na may hindi tama. May hindi tama sa mga pinakawalan nilang salita na naging dahilan kung bakit naging malamig at casual ang treatment nila ni Jello sa isa't isa. Kahit pa sabing hindi maganda na palagi sila nagsisingharan at nagbabangayan tuwing magkasama, parang gusto pa rin niya na ganun sila kaysa sa ganito na magkibuan hindi. Daig pa nila ang may malaking pader sa gitna at nagpapakaramdaman sa mga ikikilos at sasabihin ng bawat isa. At nakaka-frustrate yon. Para sa kanya ay hindi normal ang ganon. Hindi masaya kapag ganon. Chance ko na. Gustong sapakin ni Jello ang sarili. Kaya nga siya maaga nagpakalat-kalat sa paligid para sundan at alamin ang schedule ni Janet para sa araw na iyon. Hindi naman kasi ito pumunta sa unit niya tulad ng inaasahan kaya wala siya ibang magawa kundi ang mag-stalker sa dalaga makita lang ito. Wala siya hilig sa nature tripping at hindi rin ito ang hilig ng mga magbisikleta. Ayaw na rin niyang mag-trekking pero lahat ng iyon ay ginagawa niya ngayon para lang masubaybayan si Janet. Nagpa-register na rin siya sa booth ng mga magti-trekking para lang masigurado hindi sila maghihiwalay sa magiging team ni Janet. At pagkatapos yun, pinag-aralan niya kung saan pwedeng lumabas si Janet sa pinuntahan habang nagbibisikleta para ipakita na niya ang existence niya. Mukha kasing hindi napapasin ng dalaga o wala lang talaga itong pakialam na may sumusunod-sunod dito. And when they finally bumped into each other, nagkunwari si Jello na nagulat na makita ang dalaga. But it felt like there was a wall between them. Hindi na ito nagmamaldita sa kanya pero hindi naman niya gusto na cold and dry ito. Mas gusto pa yata niya na awayin na lang siya ni Janet para kahit paano ay may dahilan kung bakit kailangan nilang harapin ang isa't isa. Napakahirap para sa kanya na hindi ito makita at makaharap.
At nakakainis din ang ideya na wala itong pakialam sa kanya. Wala ni katiting. Dahil ang mga mata at puso at ang utak nito ay naka Kelvin. Kung pilipitin kaya niyang liig ng dalaga para sa kanya na lang mapunta ang lahat ng atensyon nito. No way. He would never hurt a woman. Iginagalang niya mga tulad ni Janet, gaano man ito nakakainis at nakakairita. Okay, naiinis at naiirita si Jello sa dalaga, but at the same time ay gusto niya rin ito. Pwede palang mangyari ang magkasabay na bagay sa iisang pagkakataon. Iyon kasi ang nangyayari sa kanya. Kahit pa sitahin niya ang sarili sa kung anong ginagawa niya ngayon, ay hindi pa rin niya mabigyan katwiran na mali iyon. Palaging tama ang pananaw niya sa pakikipaglapit kay Janet kahit may iba itong nagugustuhan. Nagugustuhan pa lang naman si Janet. Pwede pa niyang agawin ng atensyon nito hanggat hindi patuloy ang umiibig kay Kelvin. Nag-breakfast ka na ba? Bago sumusumabay, tanong ni Jello. Napahinto sa tangkang pagpedal si Janet at manghang napabaling sa kanya. He was tense and uneasy. Paano kung tumagi ang dalaga? Ilang segundo pa lang siya naghihintay na magiging pagsagot ito. Pakiramdam niya ay aatakihin niya siya sa puso sa pinakamatagal na sandali na kanyang buhay. Ang bawat segundo ay para bang katumbas ng taon. Dahil hindi siya sigurado kung papayag ba itong matapos ang sinabi kagabi bago sila maghiwalay ng landas. Of course, basta libre mo. Nakahinga siya ng maluwag at napangiti.